Ayan. Amen. Sabi ng Panginoon, if you seek me, you will seek me and find me if you seek me with all of your hearts. Amen po ba? Sabi din niya, God is a rewarder of those who diligently seek Him. Amen. Ang Panginoon po, kung desire lang talaga ng puso natin, amen, kakatagpuin po niya tayo. Amen. And ang Panginoon, pag kinatagpo ka, hindi lang presensya niya. Andun kasama yung kapayapaan, andun kasama yung pagpapala, andun kasama yung kasiyahan. Amen. Everything that you want in this world is in God. Amen. Kasi siya naman talaga yung lumikha ng buong sanlibutan. Amen po ba? Amen. Naniniwala po ako at dapat mag-expect po tayo na may kakaibang gagawin ng Panginoon sa hapong ito. Amen po ba? Amen. So, sabihin mo, Panginoon, nais kitang makita. Nais kitang maranasan. Nais kitang maramdaman. Nais kong makapakinig sa iyo. Palakpakan natin Panginoon. Amen. Magpuri tayo sa ating buhay na Diyos. Amen. Hallelujah. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. See why? To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we
in this place. Hallelujah. Praise God. Pwede na po tayo makaupo muna. At bago po tayo magpatuloy, gusto ko lang pong basahin itong mga verses na to. Sa Psalm 100, 1, 2, and 5, nakalagay po rito ay, cry out with joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come into God's presence with singing, for the Lord is gracious God, whose mercy is everlasting, and whose faithfulness endure to all generation. At sa Psalm 95, 1, 2, oh, come, let us sing to the Lord, and shout with joy to the rock of our salvation. Let us come into God's presence with thanksgiving, singing joyful songs and praise. Amen. Di po ba? Napakaganda po ng mga verses na ito. Nakapagbigay po ng inspiration talaga, di ba? So, pagka po tayo ay nagpupuri at nagbibigay ng mataas na paggalang sa ating Panginoon, dapat daw po isigaw natin di ba? Paano po ba tayo nagbubunyi sa ating Panginoon? Hallelujah! Di ba? Pwede po natin ilakas, sabihin ng malakas, Hallelujah! Ayan. Di ba? Dahil ang daming ginawa sa atin ng Panginoon, di ba? Dapat lang dapat bigyan natin siya ng napakalaking pasasalamat, papuri, di ba? Dapat na nandito tayo, di ba? Isang malaking pasasalamat na, di ba? Nakarating tayo ng matiwasay dito sa lugar na ito, di ba? So, with that, bibigyan po natin ng papuri, bibigyan po natin ng pasasalamat, i-glorify po natin ang ating Panginoon sa pamamagitan po ng pagbibigay natin ng pasasalamat sa Kanya. Sino po ang unang magbibigay ng pasasalamat sa ating Panginoon sa ginawa sa Kanya, di ba? Meron po ba magbo-volunteer? Meron po bang pinagpala dito? Lahat po ba tayo pinagpala? Ayan. Siguro, dahil marami nagsabi ng amen, meron pong magbibigay ng patotoo sa ating Panginoon at sa ating congregation. Di ba? Sino pa ang unang magbo-volunteer? Ayan, si Nanay po. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po ang mama ni Ira J na isa sa binigyan ng Rema Foundation ng isang pagkakataon na mabigyan ng sponsora ng aking anak dito sa Rema Foundation. Lubos po ako nagpapasalamat sa mga taong nasa likuran ng Rema Foundation na handang tumulong sa katulad namin na meron man kaming konting maiano sa aming mga anak, pero kulang pa rin siguro yon. At nagpapasalamat talaga ako sa mga nasa likuran ng nagtatag ng Remas Foundation at higit sa lahat sa ating Panginoon na humipo sa mga nagtatag ng Remas Foundation. Kaya ipinabalik ko ang pasasalamat sa ating Panginoon na napunta ako dito at dito ako talaga habang nabubuhay ako dito na ako magpapalago sa salita ng Diyos. Ayan, palakpakan po natin sa ating kapatid. Ayan, isa po siya sa recipient ng ating Sagip Eskwela, diba? So, kung hindi po ninyo alam, ay meron po tayong Rema Foundation na nagpapaaral ng mga kapuspalad ng mga anak, diba? So, malaking blessing na yan sa ating kapatid. At ilan ba yung mga recipients natin yung pastora? Marami-rami na yan, di ba? At nananawagan nga po kanina ang ating pastora na yung mga gusto pang mag-sponsor, open pa raw po, di ba? Ayan, para dumami at sa atin na mag-sponsor din ay mabibless din po tayo, di ba? Sabi nga, di ba? Be a blessing, blessed to be a blessing tayo, di ba? Hallelujah. Meron pa po ba na gusto magbigay ng papuri sa ating Panginoon? Ayan, si Sister na bago ang hairdo. Amen! Sabi ni Pastora Citas, pag medyo mojonda na tayo, dapat daw nagpapa-haircut ng short. Para lalong bumabata. Amen po ba? Sa pinupuri ko ang Panginoon, dahil kahapon po, nag-start na yung cell group ng mga sa Sagip Eskwela po natin. Nakakatuwa po na sa mga lugar na pinuntahan namin,
yung palang pagbukas ng Sagip Eskwela sa Rema ay isang pintuan lang para maabot natin ang iba pang kaluluwa. Nakita ko po yon sa pinuntahan naming lugar kasi pagdating namin, may mga kaibigan tayo na gustong makilala si Jesus. At napakasarap po na tayong lahat na nakakilala na kay Kristo, may pag-ibig na naipondo sa atin, ay i-extend natin ang pag-ibig na yon ng Diyos sa ibang tao. Kasi, di ba, paano nila makikilala kung di natin sila aabutin at kung di natin ipakilala ang Jesus na naranasan natin sa ating buhay. So kahapon po, na-bless po talaga kami. At ang joy ko po ay isa pa na joy ko ay na-revive ang spirit ng servanthood ng mga nakasama ko. Tuwang-tuwa sila kasi meron na silang ministry, outreach sa community, at sabi nila, Sister Bambi, ganito palang sumama sa'yo, pinapasabak mo kami kaagad. Yun ang totoong sundalo ng Diyos. Hindi ka, pag nandun ka na at kailangang may ministeran, hindi ka na magsasabi ng, hindi ko pa alam, natatakot ako. Hindi. Kasi ang banal na espiritu, nandyan palagi, nagagawa at gagawa ng gawain ng Panginoon. Amen po ba? So kayo po, na pag nakikita na ninyo na kaya nyo na, mag-volunteer kayo. Ako, sister, pwede na ako. Isama mo ako, ang dami po. Isama nyo na kami sa paghakot ng mga kaluluwa. Ang dami-dami po. Ang nakita ko po kahapon kung gaano kalaki ang teritoryo na gusto ng Panginoon na i-conquer natin. And I believe the Sagip Eskwela is just an instrument. Amen po ba? Entry point daw po, sabi ni Pastora. Pinupuri ko po sa ang Panginoon, lalong-lalo na sa mga nagpapagamit po sa Kanya. Pinagpapray po namin na lahat tayo ay ibigay ang burden sa ating mga puso na hindi lang tayo uupo dito tuwing linggo. Meron tayong napakalaking misyon. End times na po, at yun ay abutin at ipakilala si Jesus sa mga hindi pa nakakilala. Glory to God. Glory to God talaga, di ba? Biro mo yung Sagip Eskwela ay nakatulong ka na, di ba? Pero naging avenue pa pala, di ba? Na maka-reach out tayo, may pahayag natin ang salita ng Panginoon sa mga tao hindi pa nakakilala sa Kanya, di ba? With that, pwede po tayong tumayo na, magbigay po tayo ng parangal ng pasasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Oh, salamat po, Panginoon. Father God, this is the day that you have made. We will rejoice and be glad in it, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, ng mga anak mo ngayon, Panginoon, ay nagkakagalakan, Panginoon, sa lugar na ito, God. Na dahil, Panginoon, Ikaw ay kasama namin ngayon, Panginoon. Nagkakagalakan kami, Panginoon, dahil sa mga ginagawa mo sa amin, O God. Patuloy na pagsubaybay mo sa amin, O God. Lord, as we worship you this afternoon, Panginoon, patuloy mo nga kami, Lord, samahan, Panginoon, O God. Lord, we lay down our cares, Panginoon, lahat ng mga struggles natin, kung meron man yan, Panginoon, sa inyo, O God, para makapagsamba kami, makapagpuri kami ng, Lord, tuloy-tuloy sa inyo, O God, without, Lord, anumang mga sagabal na yan, O God. Salamat po, Panginoon, sa, Lord, sa pagkain na pagsasaluhan namin sa hapong ito, O God. Alam namin may hinanda ka sa amin na bago, Panginoon, sa mga anak mo nandito ngayon, O God. At, Lord, nag-expect po kami, Panginoon, ng bago ulit, Panginoon, ng, Lord, mga pagpapala, Panginoon, sa hapon na ito, God. Ikaw lamang ang pinupuri namin, pinapasalamatan, Panginoon, at pinapangarangalan. Ito po ay aming Lord, binibigay namin lahat na ito sa sa pangalan na iyong anak na Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Palakpakan pa ulit natin Panginoon. Yung malakas na palakpak. Woo! Yung pinakamalakas na palakpak sa Panginoon. Amen. Ano mang nangyari last week, tapos na yon, masama man o mabuti, amen. Kasi sabi niya, remember not the things of old, because behold, I will do a new thing. New thing. Amen. Sa mga anak ng Diyos, tunay na anak ng Diyos, we are
men of worship and of praise. Ang tunay na anak ng Diyos na mananampalataya ay mga anak ng Diyos na nagpupuri lagi sa Panginoon. Amen? We live by faith and not by sight. Amen? Dahil nag-i-expect tayo lagi ng bago sa Panginoon. Ano man nagawa niya before, He will always far exceed what He has done before. Amen? Nag-expect po ba tayo sa Panginoon? Hallelujah! Magpuri tayo sa ating Panginoon. Woo! I'm leaving my past behind. I'm throwing my heart and mind on you, Jesus. I'm reaching my hand to yours, believing there's so much more, knowing that all you have in store for me is good. It's good. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. I won't worry about tomorrow. I'm trusting in what you say. Today's the day. Oh, 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 today's the day. Oh, 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 years aside. I'm leaving my past behind. I'm setting my hopes and dreams to you, Jesus. I'm reaching my hand to yours, reaching my hands to yours, believing there's so much more, knowing that all you have in store for me is good. Come on, church, it's good. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today's the
entire day. Amen? This afternoon, we will shout to the Lord. We will sing praises to Him. Because we are serving a great and mighty God. Amen! Hallelujah! Somebody needs to know, He's greater than any financial health situation. He's greater than any family situation. He's a great God. Woo! Romans 8:11 says, the very same power that raised Jesus from the dead lives inside of you. Think about that goodness. Think about that power. Testify that the very same power that raised him from the dead. Woo! The enemy has been defeated. That couldn't hold you down. We gotta lift our voice in victory. We gotta make your praises loud. The enemy has been defeated. That couldn't hold you down. We gotta lift our voice in victory. We gotta make your praises loud. The enemy has been defeated. That couldn't hold you down. We gotta lift our voice in victory. We gotta make your praises loud. The enemy has been defeated. Jesus, that couldn't hold you down. We gotta lift our voice in victory. We gotta make your praises loud. The enemy has been defeated. That couldn't hold you down. We gotta lift our voice in victory. We gotta make your praises loud. Shout out to God with a voice of triumph. Shout out to God with a voice of praise. Shout out to God with a voice of triumph. We lift the name up. We lift the name up. Shout out to God with a voice of triumph. Shout out to God with a voice of praise. Shout out to God with a voice of triumph. We lift the name up. We lift the name up. Shout out to God with a voice of triumph. Shout out to God with a voice of praise. Shout out to God with a voice of triumph. We lift your name up. We lift your name up. Come on, church, one more time. Shout out to God with a voice of triumph. Shout out to God with a voice of praise. Shout out to God with a voice of triumph. We lift your name up. We lift your name up. Shout out to God with a voice of triumph. Shout out to God with a voice of praise. Shout out to God with a voice of triumph. We lift your name up. We lift your name up. The devil is trembling today. The devil is trembling today because of Jesus, because of His victory, and we are the enforcer of His victory. Amen? Hallelujah. One more time, church. Let's shout it out loud and lift the name of Jesus. Amen? Hallelujah. Shout out to God with a voice of triumph. Shout out to God with a voice of praise. Shout out to God with a voice of triumph. We lift your name up. We lift your name up. Shout out to God with a voice of triumph. Shout out to God with a voice of praise. Shout out to God with a voice of triumph. We lift your name up. We lift your name up. Shout out to God with a voice
Everybody wants to be free. Amen. In death, in sins, and today, this is the day that every crooked things will be straightened for our good. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Just feel the presence of God. Just feel the love. Hands to the Lord. Taas natin ating mga kamay sa Panginoon. God is here. God is always good. God is always good. God wants to bless you. God wants to heal you. God wants to set you free. God wants to prosper you. God wants to be healed. God wants to touch you. God wants to anoint you. God wants to bless you. Because He's good. He's good. He's good. Come on. Say to the Lord, I love you. Say, Lord, I love you. Come on, say good things to the Lord. Come on, let's worship the Lord. Come on, bless the name of the Lord. Come on, lift up your hands. Lift up your mouth. Lift up your tongue to the Lord. Come on, say good things to the Lord. Come on, bless His name. Worship His name. Bless His name. You're so worthy. You're worthy to be praised. Worthy to be honored. Worthy to be glorified. Thank you, Jesus. You are the hope. You are the hope that leads me on and brings me to my knees.
Aming Ama na napakabuti sa amin. Narito ang iyong mga anak sa lugar na ito ng Rema. Panginoon, buong puso at kaluluwa kaming nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Alam namin sa oras na ito, narito ang iyong Espiritu. At marami pong salamat sapagkat alam namin ikaw ay nananahan sa aming mga papuri at mga pagsamba. Aming Diyos, tunay nga ang araw na ito ay iyong ginawa para sa amin. At ang araw na ito ay espesyal sapagkat meron kang kakaibang gagawin sa mga anak mo sa araw na ito. Marami pong salamat sa iyo, aming Diyos, sa buhay na patuloy na pinagkakaloob mo sa amin, sa kalakasan na kami ay
maaaring pumunta sa lugar na ito upang, Panginoon, awitan ka, Panginoong Diyos. At Lord, makapag-release kami, Panginoon, mula sa aming mga puso kung gaano ka namin kamahal, Panginoong Diyos. Marami pong salamat sa iyo sa hapong ito. Maaaring para sa iba naming mga kapatid, hindi nila maunawaan ang pagmamahal na aming sinasambit sapagkat ang kaganapan sa kanilang buhay, Panginoon, ay parang hindi nila nadarama ang pag-ibig mo. Ngunit sa hapong ito, aming Diyos, ang aming panalangin, yakapin mo ang bawat isa at ipadama mo ang pag-ibig mo sa bawat isa sa amin. Marami pong salamat sa iyo, aming Diyos, aming Ama. At Lord, salamat sa banal na Espiritu na kasama namin ngayon at siyang magtuturo sa amin sa hapong ito. Ihanda mo ang aming mga puso. Kami ay bukas, Panginoon, na tumanggap ng lahat ng mabubuting bagay na sadyang inilaan mo sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoong Diyos. Ito ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ito ang aming panalangin na in Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Glory to God. Amen. Amen. Pwede na po tayong makaupo. Meron po ba tayong mga panauhin ngayong hapong ito? Huwag po kayong mahiya. Nais po naming anyayahan ng ating mga bisita. Yan. Meron po ba tayong mga bisita? Yon. Praise the Lord. Sino pa? Glory to God. Hallelujah. You are welcome. Ang mga ushers, kaya po namin kayo pinapatayo. Huwag muna kayong umupo. Kasi para malapitan kayo ng ating mga ushers. Amen? Meron lang silang ibibigay sa inyo na kapirasong papel. Amen! I-welcome natin sila sa Rhema Word of God Church. Palakpakan natin sila. You are welcome to the Rhema Word of God Church where Jesus is the living Word. Amen! Amen! Dalangin namin na pagpalain kayo ng Panginoon ng kakaibang pagpapala sa hapon na ito. Pwede na po tayong umupo. Pwede ko bang itaas ang kamay ang mga recipients ng Rhema Sagip Eskwela? Pwede po ba kayong tumayo? Yan. Sige, tayo po kayong lahat. Wow. Oy, kukonti kayo. Tayo pong lahat. Yan. Glory to... Tayo. Yan. Glory to God. Pinagpala kayo ng Panginoon. Amen. At marami pang pagpapala na darating. Amen. Pwede na po tayong makaupo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa hapong ito po ay itutuloy ko po. Itutuloy Pastora, itutuloy. Sino bang nandito last week? Alam niyo, ang sarap magpuri sa Panginoon. Ano? Diba doon sa bahay, minsan gusto mong magpuri sa Panginoon, hindi mo mailabas yung gusto mong sabihin, diba? Kasi nahihiya ka, baka sabihin nila, naloloko ka na, nasisiraan ka ng ulo, diba? O minsan naman, may mga bagay sa ating puso, diba? Sabi natin last time sa Proverbs 4:23, diba? Guard your heart, for it is the wellspring of life. Minsan, marami tayong mga kinikim-kim sa ating mga puso, iba't iba. Yung ibang mga kapatiran natin, ang kinikim-kim ay pag-alala. Yung iba ay galit, yung iba ay tampo, yung iba ay suliranin, yung iba ay kung paano makakapaghiganti, yung iba ay kung paano masasabi ang pag-ibig doon sa isang minamahal, yung iba ay kung paano niya tatakasan ang mga bagay na nangyayari sa mundo, at yung iba gusto nilang sumigaw. Amen! Hindi nyo ba na-realize na sa church pwede ninyong gawin yon? At kung tayo ay nagpupuri at sumisigaw sa Panginoon ng kahit sinasabi mo, praise the Lord! Nakasigaw ako! Amen! Alam mo, napakaganda pong therapy noon. Kasi kung kikim-kimin mo yan, bigla ka na lang matutumba, patay ka na. Glory to God, may Rhema Word of God Church na pwede kang sumigaw ng hallelujah! Labas mo lahat! Sige, labas mo lahat! Galit mo sa ibang tao, at least nakakapag-release ka sa church.
Alam niyo po na may study na ginawa ang Barna Group of yung Barna Group nagre-research, isang Christian organization. Mas matagal ang buhay ng mga tao na nag-a-attend ng worship service. Amen. Sa pagkat nakakapag-release tayo, yung mga bagay na hindi natin masabi sa ating asawa, sinusumbong natin kay Lord. Tama. Totoo po yun. Yung mga bagay na hindi natin may labas, Lord, pangalawang araw na nalugaw ang kinakain namin, Panginoon, nandito ka, Lord! Kailangan kong bigas. Mamaya may bigas. At ulam! Ang sarap mag-release, di ba? Amen. Ako lang ba ang nakakaranas nun? Pagka sinabi ni Sunny, the enemy has been defeated. Yes! 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 Kahit yung enemy may ginagawa sa buhay mo, yes! 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 Ang sarap. Kung pwede nga lang, magpatumbling-tumbling ka pa, Orly, di ba? Praise the Lord. So, napakaganda po pagka tuwing kailangan ninyong magre-release, lagi pong nakabukas ang church. Pwede po kayo magpabali-balentong dito. Mag-tumbling-tumbling kung gusto ninyong mag-release. Alam niyo po, napakaraming mga tao ngayon na nai-stress sa buhay dahil sa nangyayari sa ating paligid. At dahil sa ating environment, ang ating mundo ay, it is fast decaying, at tayo ay nadidefile, narurumihan. Amen. At may mga bagay na hindi natin masabi o hindi rin natin alam kung paano natin sasabihin, kung paano natin i-release. Magsigaw-sigaw lang tayo dyan. Makakalaya na ang ating puso. Amen. Buksan natin ang ating Biblia sa Hebrews. Tagalog po tayo. Kaninang umaga ko nag-attend po kayo ng service. Napakaganda ng salita ng Diyos. Pinag-aralan po natin dahil nung last Sunday, kung nandito kayo last Sunday, nandito kayo, di ba? Diniscuss ni Pastora Citas ang tungkol sa mga offenses. Amen. Yung sikamin tree, doon sa Luke 17, i-review ko lang ng konti, diniscuss ni Pastora yung Luke 17, sabi niya, kung meron kang maliit na ganito kaliit na pananampalataya, pwede mong sabihin dyan sa sikamin tree na itapon niya ang kanyang sarili sa ocean, sa dagat. Alam niyo, sinabi niya yung sikamin tree, isang, hindi yun sikamor, na ang bunga noon ay napakapait. Okay? At yung puno na yon ay kung tumubo ang kanyang ugat ay talagang napakalalim ng ugat. Kahit anong bagyo, hindi mo siya maigugupo. At matagal ang kanyang buhay. At yon ay isinhalin tunay niya sa mga bitterness at offenses na nag-ugat sa ating mga puso. Amen. Kung may pananampalataya tayo ngayong hapon na ito, itutuloy ko po yun, dahil meron akong inihanda kaninang umaga po, itinuloy yun ni Pastora, at ang sabi po ni Pastora, ang klase ng offenses, alam niyo po yung sikamin tree, tuloy ko Pastora, ginagawang kabaong. Pagka kayo ay naglalagay sa inyong puso ng tampo, hinanakit, pait, para kayong nakapaloob sa kabaong. Okay. Hindi lang yung tao ang inilagay nyo, pinaloob, pinapasok nyo dun sa kabaong na yun, nakapreso din yung tao na yun na kinaiinisan nyo. Kayo din nakapreso. Akala nyo ba siya lang ang nakapreso sa puso nyo? Kayo rin ay nakapreso sa sarili ninyong puso. Kaya ang hapon, ang aking topic ay prisoner of bitterness. Amen. Be free. Hallelujah. Sabi ni Pastora, kung may pananampalataya ka, kahit gaano kalalim ng pag-uugat na yan, ng bitterness o tampo o hinanakit sa buhay mo, at nananampalataya ka, bubunutin niya ng Panginoong Jesus ngayon at itatapon yan sa dagat kung saan siya ay mamamatay sapagkat doon ay maalat. Amen. Amen po. At sa hapong ito pong mga nakaraang mga araw, sabi ko, Lord, magsisiris ako sa heart. Sabi ko dahil, sabi ng Panginoon, sa napakahalaga ang puso natin. Ang puso natin ay sentro ng ating buhay. It affects
Whatever affects our spirit, our mind, our emotions, our soul, and our body, ay nagmumula yan sa ating puso. At yun ay na-discuss ko sa inyo, yung parable of the sower, na kanila inulit uli ni Pastora Citas. Sapagkat ang parable of the sower po, yun ang parable na pagka hindi natin naunawaan, hindi natin mauunawaan ang iba pang mga parable sa Bible. Yung 4 na klase ng puso na tinamnan ng binhi, na ang binhi ay salita ng Diyos, amen? Ngunit ang binhi ay pwedeng magbunga o hindi magbunga o mamatay dahil sa 4 na klase ng puso, di ba? At sabi ka din sa i-review ko lang ng konti kasi dito ko isa-segue yung aking message kaninang umaga. Merong sabi doon sa Mark 4:16, pagka tayo pumupunta sa church, ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos na ipinapahayag ko ngayon, ang intensyon, ang purpose ng Panginoon diyan ay maitanim yan sa ating mga puso upang yan ay mag-ugat sa ating puso. Amen. Para kung merong ibang halaman, binhi na hindi galing sa Diyos, ay hindi na pwedeng mag-ugat sapagkat nakaugat na ang salita. Ngayon, kung ang nakaugat dyan ay ibang salita at ibang nakaugat sa puso, amen, mahirap yan tamnan ng salita ng Diyos. Kaya may mga pusong indifferent. Ibig sabihin, walang pakialam. Okay? Walang pakialam sa salita ng Diyos. Alam niyo po ba kung bakit mahalaga ang salita ng Diyos? I-segue ko mamaya kasi ang dami kong gustong sabihin. So, pasadahan ko lang, may mga puso na walang pakialam sa salita ng Diyos. Ito yung mga tao na wala silang pakialam sa salita ng Diyos. Amen. Basta may relihiyon lang sila. Okay? Yung mga tao na yan, mapapahamak. Amen. Okay. May mga tao na ang puso ay mabato, stony heart. At kahit na may maitapon doon na salita ng Diyos na binhi, tutubo lang panandalian at dahil hindi nag-ugat, hindi mataba yung lupa, ang lupa po doon ay ang ating puso, ay pagka dumating ang persecution, ay mawawala ka agad. Madadry. Sabi mo, manunuyot. Meron namang mga puso na polluted, napakaraming preoccupation. Magpayaman, mag-aral, magnegosyo, mag-asawa, ang babae, kung ano-ano, di ba? The deceitfulness of riches. Mga bagay dito sa mundo ang mas pinapahalagahan kaysa salita ng Diyos at ang relasyon sa Diyos. So, yun yung mga puso na matinik. Tumutubo ang salita pero after a while, dahil sa sobrang daming dawag at tinik, hindi na nabubuhay, na bonsai. Kaya, tignan mo ang katabi mo kung yan ay bonsai. Ay, aray. Ang tagal ng Kristiyano, walang ipinagbago ang buhay, walang transformation. Ganun pa rin ang buka ng bibig. Ganun pa rin ang ugali na bonsai. Okay. At meron namang mga puso, katulad ng mga puso ninyo ngayon. Bukas, mataba, at ang sarap tamnan ng salita ng Diyos. Okay. So, alam niyo po, noong tayo ay nakakilala sa Panginoon, kayo po na bago pa lang kayo sa Rema, nandito kayo dahil sa Sagip Eskwela. Alam po ba ninyo na hindi ang Sagip Eskwela ang nagdala sa inyo dito? Kayo ay nakapasa, in-screen kayo, in-evaluate kayo, hindi ng mga taga-Rema. Amen. At kayo ay pumasa. Sapagkat naniniwala po kami sa buhay na ito walang aksidente. Narito kayo sapagkat itinalaga ng Diyos na kayo ay pumunta dito. Bakit? Ito ay inyong divine appointment sa Panginoon. Sabihin ko po sa inyo kung bakit napakahalaga sa puso ko ang programa na yan ng Sagip Eskwela. Kasi po ako ay lumaki sa sobrang hirap. Kaya hindi po ako tumangkad dahil wala akong makain. Amen. At nung nakilala ko po ang Panginoong Diyos, nagbago ang aking buhay. Amen. At napakapalad ninyo kasi narito kayo ngayon, makinig, buksan ninyo ang inyong puso sa salita ng Diyos.
pag binubuksan ninyo ang puso ninyo sa salita, binubuksan ninyo ang puso ninyo sa Panginoong Hesus. Sapagkat ang Panginoong Hesus ay ang salita na nagkatawang tao. At igagaranti ko po sa inyo kung bukas ang inyong puso. Bago matapos ang mga anak ninyo, napakaganda na ng buhay niyo. Sapagkat ang mga binhi ng salita na tatanggapin ninyo ngayon, ito po ang magmumunga ng mga mabubuting bagay sa inyong buhay. Sabi po sa Bible, sa parable of the sower, na ang mga binhi na itinatanim natin sa ating puso, yan po ay naguugat, tumutubo, namumulaklak, nagbubunga ng mga bagay na ating itinanim. Kung nagtanim tayo doon ng salita ng Diyos, mamumunga ito ng buhay ng Diyos. Anong klase ang buhay meron ang Diyos? Dakila, banal, ganap, kasiyasiya, at walang hanggang buhay. Eternal life. Eternal life does not only speak of yung length. Amen. It does not speak of length of time na mabubuhay ka forever. Kasi lahat ng tao na mamamatay, ang kanilang kaluluwa will live forever. Pero ang kaluluwa nila ay sa dagat-dagatang apoy. Pero ikaw, you will live forever in the presence of God. Eternal life speaks of the quality of life. Amen. Full, abundant, blessed. Amen. At yung buhay na yan, kung itinatanim mo ang salita ng Diyos sa puso mo, ano man na itinanim mo sa puso mo, the heart is obligated. The heart will do its best to produce it. Kung nagtanim ka dyan ng galak, mamumunga yan ng galak lagi sa buhay mo. Kung magtanim ka dyan ng lungkot, mamumunga yan ng lungkot sa buhay mo. Amen. Kaya ngayon, sabi ng Bible, ingatan natin ang ating mga puso. Amen. Napakahalaga ng puso. Kasi, dito nakatira ang the inner man. This the born again man. Amen. The inner man or the born again man ay nandito sa ating puso. Ito ang sinasabi sa Bible, we have a treasure in treasure in a earthen vessel. Meron tayong kayamanan treasure sa earthen vessel. Ang earthen vessel ay itong katawan natin. Earthen ito, isang araw, pag namatay ako, ililibing nyo ako, i-cremate nyo ako, mawawala yan. But within me right now is my born-again spirit, the inner man. Amen. The life, the Zoe life of God is living in this heart. And if I feed this Zoe with the Word of God, alam nyo, napakaganda. Pag ang inner man ko, the born again man, basahin niyo ang 1 Corinthians 15 verse 50 upward. Sabi ni Apostol Pablo, we have a spiritual body and we have a natural body. My inner man, yung na-born again, nung tinanggap ko ang Panginoon, that is my spiritual body. And that body is perfect. It's perfect. No defect, no sin, no sickness, no pain, no offense, no bitterness. It is in my heart. But if I will not feed that, or if I will fill it with garbage in, ang lalabas garbage. That inner man, that hidden treasure will not rise up. Ano po? Yung inner man na yun ang buhay ng Diyos nung na-born again ka. Pagka nilagyan mo yan ng mga basura, hindi yan aalagwa. At kahit born again ka, ligtas ang kaluluwa mo dito sa lupa para kang nabubuhay sa impyerno. Kaya napakahalaga ng ating puso.
And dito sa inner man tayo nakikipag-relate sa buhay na Diyos. Amen. So, napakahalaga sa pakikipag-relate natin sa banal na Diyos na yung ating puso ay walang garbage. Dahil kung puno ng garbage ang ating puso, hindi natin maririnig. Hindi natin madadama. Hindi natin mararanasan ang Diyos. Amen. At hindi siya lalabas sa ating buhay. Amen. Anyway, hindi ko po kaya. Ngayon lang, gusto ko lang na, ang mga, alam nyo po, noong tayo ay na-born again, wala na tayong, wala nang alitan, wala nang namamagitan sa atin at ang Diyos. Diretso na tayong nakakalapit sa Panginoon. Amen? There is nothing between us and God anymore. Pinagkasundo tayo ni Kristo. Sino ang nagkasundo sa atin? Sa Diyos, si Kristo. Magkasundo tayo sa Diyos dahil kay Kristo. Hindi na tayo alipin. Tayo na ngayon ay anak. Amen. So napakaganda. May pagkakasundo dahil yung namamagitan na kasalanan sa Diyos at saka sa tao ay kinuha ni Kristo. Kaya ngayon meron tayong access. Meron tayong susi sa puso ng ating Diyos. Nakukuha ninyo? So, ang Diyos natin, dahil sa relasyon na yon ng ating Diyos, binigyan tayo ng Panginoon ng Ministry of Reconciliation. Gusto niya na tayo na naipagkasundo ni Jesus. Kukuha rin tayo ng mga tao na ipagkakasundo rin natin para maipagkasundo rin ni Jesus sa Diyos. Amen. Ngunit magagawa lamang natin yan kung tama ang ating puso. Amen. Okay. At sa mga panahon ngayon, alam natin na may pagkakasundo lamang natin ang ibang tao sa Diyos kung tama ang ating relasyon sa ibang tao. Tama? O, meron tayong relasyon sa Diyos. Dahil nagkaroon tayo ng relasyon sa Diyos. Ano ang relasyon natin sa Diyos? Siya ang ating Ama. Pagka tinanong, kaya ngayon, pagka nananalangin ka, Ama namin, kilala ka ni God. Dati nananalangin ka ng Ama, hindi ka kilala, ang tinatawagan mong Ama ay iba. Si Diablo. Amen. Ngayon, Ama mo ang Diyos, Ama natin ang Diyos. Ngayon, dahil sa anak na ayon ng Diyos, may access tayo, adopted tayo sa kanyang pamilya, wala tayong panalangin na hindi niya tinutugon. Dahil tayo ay anak, lahat ng pag-aari ng Diyos ay sa atin. At malalaman lamang natin ang mga bagay na yon kung ano ang malalaman lang natin anong klaseng Diyos Ama meron ako. Kung ang Amang Diyos ay makapangyarihan, dahil ako ay anak, makapangyarihan din ako, tama? Kung ang Amang Diyos ay mayaman, dahil ako ay anak, mayaman din ako. Diba? Paano ko malalaman kung ang Amang Diyos, anong klaseng Diyos meron ito? Siya ba ay Diyos na mapaghusga? Siya ba ay Diyos na naghahanap lagi ng mali sa akin? Siya ba ay Diyos na tinitignan kung ako ba ay naligo o hindi? Nagpagupit o hindi? Ha? Siya ba ay Diyos na lagi akong binabantayan kung nag-church ba ako? Hindi. Hindi. Merong karakter at kalikasan ng Diyos na dapat nating malaman na siya ay mapagmahal, na siya ay Diyos na mapagpatawad, na siya ay Diyos na mapagbigay, na siya ay Diyos na naghihintay sa iyo para gawan ka ng mabuti, na siya ay Diyos na hindi pwedeng gumawa ng masama sapagkat hindi niya yon kalikasan. Hindi siya pwedeng magbigay ng sakit dahil wala siyang sakit. Saan niya kukunin ang sakit na ibibigay sa iyo? Wala siya nun. Amen. Yung iba sa atin, binigyan ako ni Lord ng cancer para turuan ako. Ha? Mali. Hindi kinukuha ni God ang ipagpapala mo. May pera ko, may minana akong kayamanan. Kasi hindi ako nag-church. Kaya kinuha ni Lord ang kayamanan. Hindi nangunguha si Lord. Sino ang nagnanakaw? The thief. The devil steals, kills, and destroy. Ngayon, kung kayo po ay bagong Kristiyano, hindi ninyo alam ang salita, hindi ninyo yun malalaman.
Ang alam lang ninyo ay yung ritual na itinuro sa inyo ng relihiyon na hindi yon mahalaga sa Diyos. Amen. So ngayon, kailangan nyo pag-aralan ang salita. So kailangan ko ngayon, dito ko malalaman ang kalikasan ng Diyos. Kung ano ang meron ako. Kung ano ang mga kayamanan ko. Kung ano ang pribileyo ko bilang anak. Kung kailan ko yun dapat maranasan. Kung paano ko yun hihingin. Paano ang aking dapat gawin. Paano ako makikinig. Pero, may kaaway. Okay? At itong kaaway natin nito, ang dyablo, nung nakipagkasundo tayo kay God, galit na galit siya. Dahil dati, tayo ang kanyang kakampi. Correct? Ngayon, nung nakipagkasundo tayo kay God, galit na ngayon siya sa atin. Kaya ang unang-unang gagawin niya, gagawa siya ng paraan na hindi natin makilala ang Diyos. At upang ang mga bagay na pag-aari natin dahil sa ating Ama ay hindi natin ma-enjoy. Ano ang gagawin niya? Pipigilan niya na maitanim ang salita ng Diyos na sa iyong puso. Kaya nga yung binasa kanina ni Pastora, yung Mark 4:16, amen? Ano nga, basahin nga natin yung Mark 4:16, tingnan nga natin. Kasi kayo ngayon po merong apat na klase ng puso na naririto. Anong klaseng puso kayo? Walang pakialam, mabato, matinik, o malusog at tawag good soil. Sabi po niya, these likewise are the ones, word, seed, okay? Sown on stony ground, who when they hear the word, immediately receive it with gladness. Ano nga yung, okay, go. And they have no root in themselves, and so endure only for a time. Afterward, when tribulation or persecution arises for the word's sake, immediately they stumble. Or sabi sa King James, they are offended. Amen? So, ang ginagawa ngayon ng dyablo ay pipigilan niya ang pagtatanim ng salita sa ating mga puso para hindi natin makilala ang Diyos. At ang laging bait na ginagamit ni Satanas ay ang offense. Sabi mo, offense. Okay, ano ba ang offense? Yung na-offend ka, magtatampo ka. Yan. At maraming makapaparaanan na gagawin ang Panginoon dyan. Halimbawa, kung ikaw ay taga-Rema, hoy, probira naman sila Pastora, bakit si ganon nakuha yung anak niya? Ako, ang tagal-tagal ko na sa Rema, hindi pa kinuha ang anak ko. Hindi na ako mag-a-attend ng church. Nagtampo. Sino ang nawalan? Pag hindi ka na nag-a-attend ng church, nakakapakinig ka pa ng word? Hindi na. So, pagka hindi ka na nakapakinig ng word, ano na? Pagka hindi ka nakakapakinig ng word, hindi na nare-remind ka kung sino ka. Tapos, magpapatuloy na ang dyablo na dayain ang isip mo na hindi naman totoo yan. Bumalik ka na lang sa dati. At least doon, walang aral-aral ng Biblia. Ang tagal-tagal pa ng service, 2 oras. Mangtakin mo yun sa 2 oras. Marami ka na sanang nagawa. Diba? So, ang dami nang ilalagay ang dyablo para patuloy ka nang mawala sa Panginoon. Amen? So, ang tinitira ng dyablo ay yung ating relasyon sa Panginoon. At pagka ang relasyon natin sa Panginoon ay hindi na maayos, magkakaroon din tayo ng problema sa ating relasyon sa isa't isa. Amen. Buksan natin ang ating Bible sa Hebrews 12, verse 12 to, pwede bang Tagalog? Ay, wala sa Tagalog, sige. Therefore, strengthen the hands which hang down and the feeble knees. Okay? And make straight paths for your feet, so that what is lame may not be dislocated, but rather healed. Tagubilin ito ni Apostol Pablo. Pursue peace with all people. Ano sabi? Pursue peace with all people and holiness, without which no one will see the Lord.
looking carefully lest anyone fall short of the grace of God, lest any root of bitterness springing up cause trouble, and by this many become defiled. Amen? Basahin nga natin sa Tagalog kahit yung 14 to ano lang. Sa Tagalog, sabi po doon sa... Dahil dito'y itaas ninyo ang inyong mga nangihinang kamay at patatagin ang mga nangangalog na tuhod. Lumakad kayo sa daang matuwid upang hindi lumala ang mga paang napilay at sa halip ay gumaling. Sikapin ninyong makasundo ang lahat. Sabihin mo nga, sikapin ninyong makasundo ang lahat at magpakabanal sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Sabi niya, sikapin ninyong maging, sabi niya, makasundo ang lahat. Amen. Amen. Alam niyo po, sa ating iglesia, sa ating 13 years ng existence,